Meron lang siyang ka-meeting. Okay, sige. May ka-meeting lang bigla-biglaan ito. So, puwede ba tayo maghintay lang? O sige, habang tayo nakaantabay, Sel, ano ba, Hmm. sumagot na ba attorney? Wala pa eh, Manong Ted eh. Mini-message na rin natin sina Yusek Claire Castro para makakuha rin tayo talaga ng official statement from Malacanang maipaliwanag kung ngayon ba na nagdesisyon na relieved na bilang PNP chief si General Torre, what will happen to him? Kasi ang iniisip ko 55 years old pa lang siya, ano yung status? Tapos, ano ba talaga yung dahilan? Bakit biglang na-relieve to? At saka yung confirmation nga ng papalit. Wala pang Oo. sagot. Ano lang ito, medyo Oo. tayo lang po'y nanghihinayang kasi alam naman po natin na dito rin po sa paghihirang ng Chief PNP, malakas ang politika diyan. Oo. Hindi na ho natin maitatanggihan, ano. Nakapanghihinayang lang kasi record ito eh. Record ito na ang naging Chief PNP ay isang PNPA graduate. Oh, yes. If you First recall. time. Right? First time po ito. Opo, sa kasaysayan ng pambansang pulisya na ang namumuno ay produkto ng Philippine National Police Academy. Meaning Police Academy, hindi Military Academy. Yan. Na kung saan po naman, alam po naman din po natin mga kapatid ha, opo, alam po naman din natin na ang PNP is civilian in character, di ba? Yan po ang mandato ng saligang batas. Kaya nga napakainam po at napakaganda nga sa kasaysayan ng PNP na nagkaroon ng Chief PNP na graduate ng PNPA. Oo. Pero ito ho nangyari. Yun na Opo, nga. nakailang buwan lamang siya dito po Saglit sa lang. kanyang panunungkulan. And dito na naman, sinong papalit? PMA graduate. Oo. Malamang. Di po ba? Oo. Kasi for the longest time talaga namang puro PME galing yung ating mga hepe ng PNP eh, 'di ba? Tapos ngayon biglang napunta dito kay Torre. 'Di ba naging issue pa nga ito Manong Ted nung siya ay inappoint bilang hepe ng Philippine National Police kasi kumbaga lumalabas na parang reward sa kanya ng Marcos administration dahil dun sa kanyang naging performance number 1 kay Pastor Kibuloy at yung number 2 yung pagkakaaresto kay former President Rodrigo Duterte kasi siya yung nauna dun eh. At dumire-diretso, alam naman natin yung nangyari. Dinala si FPRRD sa The Hague sa Okay. pangunguna ni PNP Chief Torre. Oh, And then this happened. kahit naman siguro sino pang presidente. Di ba ang nakaupo at yun ang naging pagsunod mo sa kautusan ng nakatataas sa iyo. Nang nasunod mo nang walang dugong dumanak. Yan. Nasunod mo despite the protestation of different lawyers including the Vice President on that particular night. Di ba? Opo, nagawa mo yun nang wala pong ganoong kalaking aberya. Maliban doon sa napukpok ng telepono din po naman at Ay, nabukulan, di ba? Nakagawad po ng militar. Opo, kumbaga, sa ganun pong pagkakataon, definitely, magkakaroon ka ng pabuya, kumbaga reward at pagkilala. Anyway, sige po, so nakaantabay po tayo mamaya kung ano ang magiging official statement ng palasyo, bagamat mismo po palasyo nagkukumpirma sa balitang ito. Yes. Alright, at, Kinukumpirma nila okay. yung pagkakaalis sa kanya bilang hepe. Oo. Pero siguro maganda rin nga na habang tayo nakantabay nga kay Mayor, maganda rin po kasi na puntahan natin ito pong memorandum circular ng NAPOLCOM prescribing the submission to the National Police Commission of all designations, assignments, reassignments of police commissioned officers to third-level positions in the Philippine National Police. So ito yon, Maricel. Inilabas po nila ito ng 12 August 2025. Ito mga kapatid, yung sinasabi po, pirmado ito, ex-officio chairperson ni Secretary Remulla, Commissioner din po Kalinisan, at ilang pang commissioners ng NAPOLCOM, maliban na lamang si Torre. Kasi siya umuupo din pong dito, ex-officio commissioner. At dito mga kapatid po, inilalatag nila na sandali lang, bago ka mag-reassign ng ganyang third level position, kinakailangan muna, na ang lahat ng ito ay dumaan sa NAPOLCOM for review and confirmation prior to the implementation thereof. Ayun. Ito na yon, Maricel. Opo. Ngayon, ang sinasabi po dito,
Resolved finally that non-compliance with the requirements herein prescribed shall subject accountable officers to administrative sanctions. Okay. So kumbaga meron siyang nilagpasan kasing proseso. Opo, itong sinasabi ng NAPOLCOM sa kanila pong resolution in consonance with the resolution dated, ito po, ano? Dated 14th August 2025. Ito po yung recall sa ginawa pong appointment, no, assignment ni Chief PMP Torre sa 12 opisyal na ito. Sino-sino sila? Police Lieutenant General Bernard Banak. Opo, na inassign po sa APC Western Mindanao. Major General Robert Alexander Morico II. Ginawa pong direktor ng NCRPO. From Visayas po siya. Police Major General Anthony Aberin. From director ng NCRPO to CIDG. Police Brigadier General Christopher Abrahano. From Acting Director CIDG to Officer in Charge APC Visayas. And Police General Paul Kenneth Lucas from NCRPO napunta po ng Region 4A. General Jack Wangki opo, na from PRO 4A to NCRPO. General Romeo Macapas. Ito ho, yung ngayon naging kontrobersyal dahil po dito sa usapin po ng missing sa Bungeros, no? From Director ng PRO 12, napunta sa Personnel Holding and Accounting Unit. And ito pong si General Arnold Ardiente from Visayas, napunta po ng Direktor bilang sa PRO 12. Police Brigadier General William Segun, Director ng HPG, napunta po sa Personnel Holding and Accounting Unit. Si Police Colonel Hansel Marantan, dati pong hepe ito ng Peace Process and Development Center, Office of the Chief PMP, naging Director ng HPG. Police Colonel Jonathan Abelia, from Holding Unit, napunta po ng Director ng K9. At Police Colonel Arnold Rosero, Acting Director ng EOD K9, naging Deputy Director po ng EOD K9 for Administration. Alright, ito po yung mga sinabi General Torre ng PMP. Ngayon, dami palang ina-point eh. Oo. Apo, ginalaw niya ng hindi po humingi ng clearance mula sa kanyang mga immediate superiors. Okay, anyway, sige. Plus, meron pang isa diyang impormasyon. Na ano naman, Opo. Manong Ted? Bubulong ko na lang sa iyo mamaya. Okay. Sige. Alright. Opo. Parang matindi-tinding politika yan Well, sayang, kumbaga. Opo, maganda po naman din, ano, pati yung kanyang 5 minutes response time, in all fairness, no? Yung po ding image ng PMP, in all fairness din naman, gumanda-ganda. Na-improve. Opo, malaking bagay din po naman yun. Oo. Yung police visibility na pinupush niya. Di ba? Okay. Sige. So, mamaya po, kung sakasakali, baka tayo makalusot po sa ating mga tawag na ginagawa ngayon para po dito sa kinauukulan. Kapiling po si Mayor Benji Magalong para po sa ating pong importanteng follow-up din at yung naging lakad nila ni Presidente itong linggo. At tayo po ay nagtatanong nga at bakit hindi kasama si Secretary Bonoan? Ay, hindi daw nasabihan na pumunta doon sa may Benguet para bisitahin. Iba to, no, Manong Ted, kasi natatandaan ko yung sa Bulacan, pinresenta daw mismo ni Secretary Bonoan yung detalye na isa ito doon sa mga flood control projects na questionable. So kumbaga sila yung nag-feed sa Malacanang na kailangang tingnan itong ghost project dito sa may Baliwag, Bulacan. Pero iba yung sitwasyon doon sa may Quezon, dito sa may Benguet, kasi mukhang walang alam si Secretary Bonoan na papunta pala doon si President Bongbong Marcos. Ano kaya nangyari? Kasi kahit naman kaming mga media na inform na papunta si Presidente doon. Anyari? Ayun, tatanong lang naman. Meron ka bang iniisip din nila? Siguro. Ay, nagtatanong din lang ako. Anong nangyari? Bakit nauna nga naman si Presidente doon? Tapos hindi na-inform si Secretary Bonoan na papunta pala doon para inspeksyonin. Kasama pa man din doon si Mayor Magalong. Ay, ako din, interesado ko kung... Meron daw isang congressman doon na... Ano daw? Nagpunta ba? Parang nagpunta pero alam yata na Dehensya Corsonada.
Talaga Para may ba? ganung mga chika. So anong nangyari? Umalis na lang ulit. Ah, So malamang kasama siya sa matatanong. ah? Kasi yung mga racknetting na sinasabi ng Presidente, oo, sino ba may gawa? Sino ba ang nagpondo? Sino ba funder? At sino ba ang nagpa-kontrata? Let's already address the elephant in the room. Alright, sandali mga kapatid ha. Diyan po lamang kayo at kumustahin na po natin ang pangunguratsa ni Gobernadora. Halak ka.